So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So sabi ko naman sa inyo, 'di ba, mga minamahal, kapag gusto mo at desidido ka na maging miyembro ng mga DDS, sobrang dali lamang po ng requirements. Sobrang simple lamang. Una, wala kang utak. Pangalawa, hindi ka nag-iisip. Pangatlo, ngaw-ngaw ka ng ngaw na walang ebidensya. Pang-apat, ginagawa mo din ang ginagawa nila. So ngayon nga po mga minamahal, alam nyo ba na meron pong isang babae na miyembro ng DDS which is gumawa pa nga ng libro. Salamat FPRRD. Tapos binenta niya ng 1,000 plus pero doon sa National Bookstore, nag-sale tag 150 na lang. Hindi pumatok. Sa madaling sabi, 'di ba mga minamahal, sinale na lang nila, binagsak na lang po nila ang presyo para mabenta yung libro na ginawa nila. 'Di ba? Nagsalamat FPRRD pa kayong nalalaman. Tapos binenta nyo ng mahal, tingnan nyo, hindi pumatok. Ang nangyari, mga minamahal, ibinagsak nila yung presyo. So ngayon, ganito, paano ko nasabi na kapag gusto mo maging miyembro ng DDS, syempre, ang requirements dyan, isa sa mga requirements, dapat ginagawa mo din ang ginagawa nila. Alam nyo ba na itong babaeng to, pangalanan na natin, na itong si Crisette, imagine nyo nagpa-GoFundMe. Tapos yung pinag-GoFundMe niya, walang liquidation. Kapag walang liquidation, ibig sabihin nun, binulsa. Mga minamahal, alam nyo, dyan sila magaling sa pag-GoFundMe. Tingnan nyo yung nangyari dyan sa, sa People Power Train nila. Di ba nag-away-away yung mga vloggers? Yung grupo nila Banat Bay, yung grupo nila Panghe, nila Maui, di ba? Nakita ninyo na nag-away-away sila dahil sa mga donation ng OFW. Imagine, sabi ko sa inyo kami, 'di ba, pag nagrarally tayo, hindi tayo nag-aaway-away at hindi tayo humihingi ng sponsorship sa mga OFW na pipilitin natin sila, 'di ba, na magbigay sa grupo natin para pang chicha natin every time na magrarally tayo. Hindi tayo namilit. At saka kung meron man na nagbigay, nililiquidate. At kung hindi man sakaling niliquidate, mga minamahal, nakita naman natin na hindi naman kami nag-away-away dahil sa pera na yan. O kung sino man yung humawak, hindi na namin hinahabol. Wala kaming naging issue sa pera. Ngayon, itong mga DDS, kapag gumagawa sila ng rally, syempre una na dyan, GoFundMe. Hihingi sila ng abuloy sa mga OFW, samantalang yung sinusuportahan nila, laki-laki ng confidential funds. At ito yung pinakamasakit. Hindi sila, 'di ba, sinusuportahan sa ginagawa nilang rally kasi hindi naman nagpapakita itong si Vice President Sara Duterte. Now, itong si Crisette nagpa-GoFundMe. Kesyo ang reason niya, mga minamahal, para magbigay tulong ng financial help sa DPWH. Tapos, doon sa Battle of Marawi. Yan, nakikita nyo. Yan yung nakalagay dyan. We should like to extend a little financial help to the 4 DPWH rescuer plus 1 employee of a private contractor who perished while clearing the road so more help could arrive in Cagayan due to a landslide. Alam nyo yung target amount, $5,000. Ang na-raise po, mga minamahal, is $20,125 sa madaling sabi, nagkakahalaga ng almost $1 million yung na-raise na funds. Na ang kailangan lang naman nila ay $5,000. Gaano ba kadami yung $5,000 in peso? 290,000. Diba? 290,000 yung target amount, pero ang nakolekta nila, ang na-raise nila, ay humigit kumulang millions. Kasi yung $20,000 in Philippine peso, sabi na lang natin, 20,000 times, mga minamahal, sobrang laking pera nun, 20,000, sabi na natin, 20,000 times, almost 1 million yan, 1,100,000 plus. Diba? Ang laki. Tapos, alam nyo kung ano yung punto natin dito? Nagpa-GoFundMe, walang liquidation. 'Di ba?
Which is pag walang liquidation, sabi ko nga sa inyo, diretso po yan sa bulsa. Now, hinahamon kita, Crizet. Ilabas mo yung liquidation mo kung totoong malinis ka. Puna ka ng puna na si PBBM corrupt. Kasi ang hilig magbigay ng opinion eh. Diba? Oh, si PBBM magnanakaw daw. Ngayon, ang tanong dito, kung ikaw, hindi ka magnanakaw, ilabas mo yung liquidation ng pinag-GoFundMe mo na hindi din namin alam kung napunta nga ba sa mga taong ginamit mo para mag-raise ng GoFundMe. Diba? Ginamit mo yung yung 4 na DPWH rescuer tapos isang employee. Ngayon, ipakita mo yung ebidensya na ibinigay mo sa kanila yung perang itinulong. Hindi. Ipakita mo sa kanila yung pera na pinag-GoFundMe mo na itinulong mo doon sa kanila. Gusto ko lang malaman. Pangalawa, ito. It has been 5 months since the battle in Marawi soldier have given their lives over the course of to give back to our heart. Kulang yung nakalagay dito sa description. Pero patungkol ito sa sa Marawi. Nagpa-raise na naman siya. GoFundMe na naman, mga minamahal. Ito, October 31, 2017. Ito yung pinakaunang GoFundMe niya. Ang target amount, $15. Diba? Mga nasa 800 to 900K. Hindi, 700 to 800, basta ganyan. Tapos, ang total na na-raise is $16,000. So, ngayon, hinihingi ko yung liquidation. Kasi nagpa-GoFundMe lang siya, pero wala namang proper liquidation at hindi niya pinakita mismo sa social media niya, mga minamahal, di ba, na ibinigay niya yung pera. So, ito na nga yung punto ko, di ba? Kapag gusto mong maging miyembro ng DDS, simpleng-simple lang po yung requirements. Una, bobo ka. Pangalawa, tanga-tanga ka. Di ba? Pangatlo, hindi mo ginagamit yung utak mo or ngawa ka na ngawa. Pang-apat, ginagawa mo din ang ginagawa nila. Ginagawa mo yung ginagawa nila Duterte. Diba? Sa madaling sabi, nangungurakot si Digong, nangungurakot ka din. Diba? So ngayon, mga minamahal, meron akong nabalitaan na itong si Dado, ang tinutukoy, di umano. At itong si Crizet, di umano. Ang tinutukoy ni Panghe, ni Maui, na meron daw pong, kasi nag-away-away sila, di ba? Nag-away-away yung mga DDS ngayon. Para saan kaya ang kondom na may laman na tubig? Nakita ko sa kwarto niya. Paki-explain naman kung para saan ang gamit nun. Please. Yan o. May pinatamaan dyan si Maui. Gawa nga po mga minamahal ng nag-away-away sila. Diba? Itong mga DDS na to, nag-away-away dahil sa pondo. So ngayon, ang tanong dito, totoo ba, Crizet, na yung condom ginamit sa'yo ni Dado? Sa akin kasi pagkakala, mga minamahal, hindi naman natin dapat idama yung mga junakis niya. May junakis na daw, itong si Crizet. Sabi, 2. Pero, hindi na natin, kasi di naman involved sa issue yun, diba? Tapos, ang mga post niya, mahilig siya sa mga post na pokpokan posting. Parespeto ka naman, oy. May anak ka na eh. Diba? Irespeto mo naman yung sarili mo. Bigyan mo naman ng dignidad. Diba? May chupapi ka na, may mga junakis ka. Sana, magparespeto ka. Act like a professional mother. Hindi yung babaeng para sa lahat. Diba? Nakakalungkot. Naloloka ako. Anyway, mga minamahal, yun po. Kaya nga sabi ko sa inyo, simple lang talaga ang maging requirements kapag gusto mong maging miyembro ng mga DDS. Diba? Kayo, ano yung masasabi niyo dito? Yan kasi, ang hilig ninyong punahin si PBBM eh. Naurat na tuloy ako. Diba? It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ko mga minamahal ng likes, tapos comments and share. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.